Hindi na nila tinapos yung kontrata nila. Kahit meron pa silang natitirang 7 months dito sa Canada na magtrabaho, hindi na nila hindi na nila tinake yung risk. Alam mo yun, baka maano pa sila, ma-PR pa sila, ma-renew pa sila. Wala puta. Pati yung consultant nila gumigib up na Yun. Walang magawa no? Nandito ako sa kalsada. Hindi ko alam kung baka masagasaan tayo dito. Pero ang layo natin sa Kabiasnan. Tingnan nyo naman. Nga pala, nandun yung airport. Yung airport ng Brandon. May airport dito, pero yung lang, yung maliit na lang. Parang Sibupak lang yung airplano nila, yung maliliit. Pwede dyan, yung mga, parang Canada to Canada lang. Province to province lang ang punta niya. Dumilim Saka parang lumalamig yung hangin Hindi pa naman daw kasi officially summer. Kaya medyo hindi pa todong mainit. Hindi pa todong mainit yan. Tignan nyo ang araw. Pero paulan-ulan, may mahangin, yung panahon paiba-iba. May sasakyan, tatabi tayo. Hindi, malawak naman yung parang rito bike lane. Nakakatakot na. Tapos yun, pwede yan yung parang pupunta ka sa sa Alberta, yung mga ganyan. Teka, ano ba sinasabi ko? Nandito ako malapit sa aking work, break time naman. Ikot-ikot na tayo, di ba? Para may idea kayo kung nasaan ko. Kayo nandito sa Brandon, may idea kayo kung nasaan yung trabaho ko. Malapit ako sa McDo, saka yung Boston Pizza. Tapos sa kabila, may KFC, may Tim Hortons. Bili lang tayo ng ng kape. No, pwede kape. Gusto ko hindi ice cup na lang, ice cup. Na marami ba kayong nababalitaan na yung mga umuuwi? Malamang marami. Maingay kaya itong ko. Ito kasi yung mic ko. Tinago ko sa damit ko. Kasi mahangin. Kasi nung huling ko, ganito. Gamit ko lang yung parang dead cat. Yung parang muffler ng mic. Ganun pa rin, maingay pa rin Kaya sinubukan ko ngayon dito sa damit. Ewan ko kung maingay. Kung maingay, titignan ko mamaya. I-upload natin. Pero kung maingay, wala. Ulitin natin. Marami naman tayong oras Tingnan nyo naman. Napaka sariwa ng hangin. Walang katao-tao. Ako lang mag-isa sa Kabiasnan. O nga pala, meron ako nabalitaan sila kababayan, mag-asawa sila. Nagtatrabaho sila originally sa Singapore. Ngayon, nagsipuntahan daw yung mga kasamahan nila. Sabi nga nila, naging maluwang araw sa Canada, di ba? At that time, alam niyo naman, yung after pandemic, yung pandemic times, bumilis yung proseso, dumali. Ngayon, anong nangyari? Sila kabayan, yung mga kasama daw nila pumunta raw dito. Nahikayat din sila na pumunta ng Canada. Nasa Singapore sila. Sabi nila, subukan natin yung yung swerte natin sa Canada. Maganda yung trabaho nila doon sa Singapore. Ngayon, pagpunta nila dito, kasi ang habol nga raw nila, yung ma-PR, basta magandang araw sa Canada, ganun-ganun. Ngayon, sumubok sila. Mga ilang buwan lang daw, ito na nga, naghigpit na, di ba? Yun yung naging problema ng karamihan nung naghigpit na sa Canada. Hindi raw kinaya. Raw sila, ang trabaho lang nila dito, yung mga fast food lang. Sinabi raw ng consultant sa kanila, baka raw hindi na sila ma-renew ng kontrata nila, ng work permit nila. Tapos hindi pa sila na-PR, ganyan. Ngayon, doon na sila raw nag-isip ng kung anong pwedeng gawin. Ito, mga camping site. Nakikita nyo sa likod. Marami na nagka-camping Ayun yung may mga trailer. Tapos ito, mga motel-motel, ganyan. Maraming ganyan dito Kung gusto nyo lang sa Brandon. Pero yun nga, sila kabayan, wala. Hindi na raw nila napipil na kung mapipr pa raw sila, ganun. Kaya ang ginawa nila, nag-try daw sila pumunta sa ibang province muna. Wala rin, ganun pa rin daw. Mahigpit daw talaga. Ngayon, since maganda naman daw yung trabaho nila sa Singapore, bakit daw hindi na lang sila bumalik sa Singapore? Kaysa raw out of status sila sa Canada dito, na sinasabihan nga raw sila ng consultant nila na wala nang kasiguraduhan
na ano sila, ma-PPR sila at ma-re-renew. Kaya ang ginawa nila, kahit 7 months pa raw yung kontrata nila sa company nila dito sa Canada, ano na sila, kinontak na nila yung employer nila dati sa Singapore. Sabi, baka kung pwedeng bumalik. Buti nga, yung company nila doon, yung employer nila doon, mabait. Ano raw, parang walang dalawang isip daw kung kailan nyo gustong bumalik dito sa Singapore. Sige lang, pumunta lang kayo, sabihan nyo lang ako. O yun, hindi na raw sila nagdalawang isip na umalis ng Canada. Kasi nga, kung ikukumpara daw naman nila sa buhay nila sa Singapore saka dito sa Canada, mas maganda raw yung buhay nila sa Singapore. Parang nasilaw lang daw kasi sila sa sa mga kasama nila na yun nga, may snow, tapos ang ganda ng ng buhay na raw ng mga kasama nila. Kasi di naman pare-pareho yung mangyayari sa inyo dito sa Canada. Talagang swertihan din. Hindi yung yung akala mo pag pumunta rito mayaman na kagad, ganon. Hindi. Kaya napagdesisyon na nilang bumalik sa Singapore. Ngayon, okay na sila sa Singapore. Dating trabaho nila, pero ang anong araw, parang nasayangan daw sila sa mga pinagagastos daw nila. Ganun talaga Sugal yan di ba? Pero hindi naman daw sila nagsisisi na bumalik sila na Singapore. Tapos ang tinuturing na lang daw nila na yung pagpunta nila sa Canada, experience na lang. Karamihan ng mga kababayan natin dito sa Canada, kahit ano pa yan, yung talagang tagilid na, yung iba kahit wala ng papel, nag-i-stay pa rito, patago-tago, ganyan. Kasi ayaw na nilang balikan yung dati ng trabaho, yung dati nilang buhay. Yung sila kabayan kasi swerte. Maganda pa yung nila sa mabait yung employer nila dun sa pinanggalingan nila. Hindi talaga lahat nabibigyan ng pagkakataon na tumira dito. Kaya napakaswerte rin namin nung asawa ko Teka, pupunta lang ako ng McDo. Doon tayo bibili. Ayan yung Boston Pizza. Di ba? Boston Pizza. Tapos doon yung McDo. Pero madalas ako sa Tim Hortons. Nalalayuan pa ako tinatamad ako pumunta So dito na lang tayo sa McDo. Bibili lang ako ng yung drinks nila. Yung Coke Cherry ba yun? Tapos merong icing yata sa ibabaw. Ang sarap na-addict na naman ako sa matamis Kung kailan tumanda Nako, baka ma-diabetes tayo. Sige, mamaya na lang. Yun, nakabili na tayo ng drinks. Balik na tayo sa trabaho. Hindi. Kakain pa lang ako Sinubukan ko lang yung ganitong setup. Yan ang ganda ng aeroplano. Makikita niyo yan. Naka-display. Parang gusto ko magpa-picture dyan Maganda ng mga display dyan. Punta tayo sa harapan. Dami kasi sasakyan dyan Ayan mga display. May fighter jet. Fighter jet. Laki rin Tapos, ayun, yung parang meron dong parang train na luma. Ewan ko, totoo. Hindi, lang yata yan. Inassemble lang. Kapag tripan lang, Ito pa yung drinks ko. Sarap to Nakaka-addict. Kaya lang, wala bang mas malaki? No? Pero yun lang yung video natin. Ikinuwento ko lang yung nangyari kila kababayan na hindi na nila tinapos yung kontrata nila. Kahit meron pa silang natitirang 7 months dito sa Canada na magtrabaho, hindi na nila tinake yung risk. Alam mo yun, baka maano pa sila, ma-PR pa sila, ma-renew pa sila. Wala puta. Pati yung consultant nila gumigib up na sabi, hindi na kayo ma-renew, saka hindi ma-PR putang ina. Consultant na yun, di ba? Paano ka naman mabubuhayan ng loob, di ba? Consultant na yung nagsabi sa'yo ng ganun. Sige na. At nangangawit na ako. Ang hirap pala ng ganito. Pero tingnan nyo kung gusto nyo yung ganitong setup, pwede naman. Para lang tamang kwentuhan tayo habang nagbe-break ako. Kaya naman tayo magawa mahaba naman yung break time natin 1 oras Para lang meron tayo Ang problema ko mag-edit. Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.